Hey guys, welcome to my channel. My name is Raizen and welcome dito sa ating kwento. Now for today's video, pag-uusapan natin yung naging laro natin kay Solana nung nakaraan. Pinagkakitaan na natin itong pag-akyat ng presyo ni Solana, no? So nagbenta na tayo dyan nung napansin na natin na nagkakaroon na tayo ng tinatawag nating weakness, okay? Sir, ano yung weakness na yun? Yung weakness na yun guys is nakakakita na tayo ng mahahabang buntot dito kay Solana. So, may quote kasi tayo sa trading, a wick is a sign of weakness. Ano yung wick na yun? W-I-C-K. Ibig sabihin yung buntot ng kandila. Kumbaga, kung mataas yung buntot ng kandila na yun, ibig sabihin, may price action na nangyayari doon, no? It's either binibili or ibinebenta. And in this case, ibinebenta nila kasi nga nasa resistance levels na tayo. Lagi nating tandaan na kapag ang presyo ay nasa mga resistance levels na, may mga sellers nang nakaabang dyan. Okay? So, kaya napansin yung mataas rin yung mga buntot dito kay Solana. So, yun na nga yung napansin natin, no? Kita na natin na, inaabot niya na itong resistance levels na ito. Sinusubukan niyang banggain and sinusubukan niyang basagin, pero unfortunately, hindi niya kinaya yung pressure. Bumaba siya. The next day, ganun din. Sinubukan niyang akitin, pero hindi kinaya. Bumaba na naman. The next day, ganun din. Sinubukang akitin, pero hindi kinaya. Bumaba na naman. And ngayon nag-open siya sa mas mababang candle, no? So dito na tayo pumasok ng ating shorting. Dito na tayo nag-expect na possible na bababa ulit si Solana. So sir, saan yung nakikita mong take profit? So yung target natin guys is yung sa mga areas na ito. Okay, so dito. So sir, bakit dyan? Kung napapansin nyo guys, ito kasi yung support levels nung nakaraan, no? So posibleng hanggang dito lang din yung ititigil ni Solana or posibleng hanggang dito rin naman. Ayan. Kasi nga, ito rin yung nakaraan, no? Resistance levels. Yung dating resistance ay posibleng maging support ng kasalukuyan. Plus, ginamitan pa natin ng Fibonacci retracement. Okay, sukatin natin mula dito hanggang dito. Ayan. And extend na lang natin para mas malinaw. Ayan. Anong napapansin nyo guys? May color green tayong linya dito, right? So, yan yung tinatawag nating 38%, 50%, and 61%. Kumbaga, ito yung mga magical levels ng Fibonacci natin. And kung mapapansin nyo, tugma lang rin siya doon sa mga previous support and previous resistance niya, no? Tugma lang rin siya. So, ibig sabihin, possible na kung babagsak man si Solana, okay, posibleng umabot ng hanggang dito, or posibleng umabot ng hanggang dito bago tayo makakita ulit ng pag-bounce niya kung sakaling magbabounce siya, no? So, dito natin siya ibebenta kasi nga dito yung tingin natin na posibleng area na magkaroon ulit ng price action. So, ganun yung ating trade dito kay Solana. And maliit lang naman yung ating dito guys, yung ating capital na ginamit. Ang capital natin dito is 500 pesos lang, okay? Maliit lang yung capital natin dito kasi nga medyo risky din to si Solana guys. More on chupit-chupit lang talaga ito, no? Quickie trades lang talaga itong plano natin dito kay Solana. So, 500 pesos yung capital natin. Yung risk natin sa ganitong trade is naglagay ako ng 200 pesos. Ibig sabihin kapag yung bias ko hindi nangyari, pwede akong matalo ng 200 pesos. Pero kapag sakaling panalo naman and naayon yung takbo ng market sa bias ko, posible akong kumita ng $12. Or posible tayong kumita ng 600 to 700 pesos, no? So, ganun yung ating trade dito kay Solana and as you can see, no, medyo pababa na siya. So, naayon siya sa trade natin and hopefully, no, bago mag-close yung araw ngayon, magtuloy-tuloy siya pababa. Pero kung sakaling hindi man, well, at least yun na yung risk na ibinigay natin, no, 200 pesos na risk para sa 600 to 700 pesos na gain. Okay, so ganun lang yung ating update dito kay Solana. So, kumusta yung mga trade nyo guys? Plano nyo bang i-trade sa Solana? Kasi medyo maraming traders yung ayaw pasukin ito si Solana, no? So, pero ako naisipan kong pasukan kasi may nakikita tayong malalaking candles dito na posibleng pwedeng laruin in a short-term trading lang. So, yun yung naging reason natin for this trade. Anyway, sana may nakuha kayong
kahit konting aral dito. And see you na lang ulit guys sa next vlog. So hanggang sa muli, paalam, peace out.